sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Maya nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya ay ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Kung paanong tinatanggap at iniligtas ng Diyos ang lahat sa sanlibutan, sikapin din nating tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga migrante at pambansang araw ng mga manlalayag. Ingatan nawa sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipanalangin nating manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi rin nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang nakakasalamuha sa ibayong dagat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, halog sa lumay kapayapaan, tinutuloy ka at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin dasari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, kung anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nandulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita
ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amay inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Maupo po ang lahat. Nagagalak si Moises ng bahaginan ng Diyos ng kanyang espiritu, ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatandang naiwan sa kampamento. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng lulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, pinahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit hindi ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti at lugod ay nasa ng Diyos. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti at lugod ay nasa Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati.
Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang matol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kaputi at lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ating kaputi at lubos ay nasa utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kaputi at lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ating kaputi at lubos ay nasa ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag pong itutulot na ako'y pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kaputi at lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ating kaputi at lubos ay nasa Ipinaalala ni Apostol Santiago sa mga mapang-api at mapang-abuso na hindi nalilingid sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at may naaangkop na hatol para sa pananamantalang ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang iyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na nauubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapa sa inyong bukidin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw na kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo nakita ni Jesus ang pagpapahalaga o pagtuon ng attention ng mga tao, no, sa katawan. Dahil ito ang nagdudulot ng kasalanan sa tao noong unang panahon hanggang ngayon. Di ba? Men are full of vanity. Gusto lahat gumanda. Gusto lahat pumuti. No? Gusto lahat matangos ang ilong kasi Pinoy pango. Di ba? Pero wag na daw natin ikahiya, di ba? Sabi doon sa kanta, no? You should be proud na you are Filipino. Kasi marami nang nagkaroon ng problema matapos yung pagpapaayos. Instead na umayos yung mukha, no? Instead na tumangos ang ilong, bumaliktad ang ilong, no? No? Lalo na yung mga gusto sa modeling or sa mga ang maging karil ay maging artista, so nagpapa-enhance, no? Pero ang nagiging dahilan nga, dahil gustong yumaman, gustong magkapera, kaya ginagamit ang katawan, no?
Yung iba nagiging successful, pero sabi nga lahat ay may kabayaran. No? Hindi ibig sabihin na mayaman ka, masaya ka na, may pera ka, mas may takot ka. Bakit? No? Pag lumabas ka, alam na may pera ka, nako, delikado. No? Na hindi mo alam kung papatayin ka, kikidnapin ka, at kung ano-ano pang masamang gagawin sa iyo para makuha yung kayamanan mo. Hindi lang makuha ang kayamanan, kundi na ikaw ay mapatay, no, o mawalan ng buhay. Sabi nga, parang maganda pa ang mahirap, no? Hindi ka papansinin kasi wala kang pera, no? Pero hindi nga nagiging masaya ang may pera, no? Dahil sabi nga, money, no? You can buy happiness with money, no? Sabi, hindi mo pwedeng tapalan ng pera yung mga nasa paligid mo. Ang mas maganda ay yung kalooban, no? Sabi nga na mas magandang pahalagahan ang spiritual, no? Na marami sa atin nakatuon sa, no, the more on the beautification, no, of the body, no? Ano ngayon kung hindi ka maganda pero kaibig-ibig ka naman? Wow, parang may hugot si Father, no? No, kasi yun ang ano natin, di ba, na pinipilit mong maging maganda, hindi ka naman maganda. Pinipilit mong maging sexy ka, hindi ka naman sexy. Di ba? Ibig sabihin, huwag mong pilitin yung sarili mo na lalo kang pulaan ng ibang tao. Di ba? Kasi pinupulaan tayo, kasi pinipilit natin yung sarili natin, no, na maging maganda o gwapo, pero ayun nga, no, nagkakaroon pa ng kapahamakan minsan, no? Pero sabi nga sa ating ebanghelyo, kung ito ay sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Kasi nga, we are worried of our physical appearance. Pero sa langit, hindi yun ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan ng Diyos, yung kabutihan ng ating puso. Yung ating pagiging, yung pagtingin natin din sa ating kapwa. Kung tayo ba'y nakatulong, ang tanong na tulungan mo ba ang kapwa mo na naghihirap? Kasi nga nakapokus ka yung attention mo sa sarili mo, hindi mo na namamalayan, no, na ang kapwa mo ay nasasaktan mo, no? Hindi mo binibigyan ng pansin. Dapat yung pag-angat mo kasama din yung nasa paligid mo. 'Di ba? Hindi lang ikaw ang aangat. Ang problema sa atin ay inggit, no? Na o kaya ay nagtatampo tayo. No, bakit siya merong ganito? Bakit ako wala? Pero sabi nga, hanapin mo sa sarili mo kung ano yung meron ka na maganda sa sarili mo, na katangian mo, na you can share to other people. Kasi kung wala kang maibibigay. Only God can create something out of nothing. Di ba? Hindi tayo Diyos. Dapat meron muna tayong kagandahang loob, kabutihan, na nakukuha natin sa magulang natin. No? Kaya natin maiisip na lang, ay naku, kaya pala mahigpit ang magulang ko dahil gusto akong maging isang mabuting tao. Amen? Importante yon na sa kanyo lang marirealize, yung realization na tinatawag, it comes after everything. Na makita mo lahat, no? Saka mo lang marirealize na maganda pala yung tinuro sa akin. Ito ngayon yung ituturo ko sa aking mga anak, no, sa mga kasama ko sa bahay. No, kaya ang Diyos ay pinapapalanan tayo na hindi yung mga material na bagay, yung ano yung maganda sa katawan natin, na hindi naman yun ang kailangan ng Diyos sa langit. No, pag daw tayo humarap sa Diyos, ang tanong ay hindi yung gaano ka kaganda ngayon. Hindi ganyan ang tanong ng Diyos. Ano ang nagawa mo sa iyong kapwa? Di ba? So, importante na pahalagan natin yung mga maliliit na bagay na naitutulong natin sa tao, no? Yung sa sakripisyo natin sa buhay. Kaya nga pinahalagahan natin, lalo sa linggong ito,
yung mga migrant workers, yung mga manlalakbay, mga OFW. Kasi naghihirap sa ibang bansa, no, na wala yung kanilang mga anak o pamilya, no, naghihirap sa ibang bansa para mabuhay niya, mapag-aral yung mga anak. Ano man nangyayari sa, no, naikwento na pagkatapos dumating ng nagpunta ng ibang bansa, nagtrabaho, wala yung kanyang mga pinuhunan o, no, inipon. No, akala niya na maganda yung kakalabasan ng kanyang paghihirap. Meron akong nakita na yung isang babae, tinawag siya yung tagalinis ng CR or ng ng kubeta. Hindi ko alam kung tinawag siyang kubeta queen, no? Kasi parang siyang reyna ng na nagtatrabaho. Yun ang kanyang sa isang bahay parang 5 yung kanyang nililinisan. So doon niya napag-aral o napagtapos yung kanyang mga anak, no? Pero siyempre, yung kanyang paghihirap ay dapat, no, nakikita yan ng mga tao na nakapaligid sa kanya na importante. Pero pagbalik siyempre sa pamilya, no, may ipapakita na, no? Yung pagkukulang pinupunan, no? Pinupunan ng taong iyon, ng mga naglakbay. Pero tayo, siyempre, kailangan tingnan natin, no, yung ating pangangatawan din, no? Although na sabi ko nga nakapokus tayo sa pangangatawan, kasi kapag may sakit tayo, pwede nating lunasan yung bagay na yan, bodily sicknesses, ailments. Pero ang sakit sa isip, sakit sa espiritu ay malala. Di ba kadalasan ng mga nagkakaroon, no, nawawalang tao, yung may kulang sa isipan. No? Pero yung sa kulang sa siguro na mga may sakit, no, kung titingnan natin, mas swerte pa kasi, no, hindi makalayas. Ayan ang ng mga may sakit, hindi makalayas. Yung mga wala sa isipan, di ba? Naghahanap ng something, no? Parang meron silang sigurong hinahanap na hindi natin alam or hindi natin kayang maintindihan, no? Pero pagbalik sa pamilya, no? Tatanggapin ng pamilya kahit na wala sa pag-iisip sapagkat yung mga magulang, no, walang makakatiis kung ilang taong nawala, no? Kaya yung mga migrant workers, pinahalagahan natin kasi yung kanilang ginawang sakripisyo ay hindi basta-basta na pinapahalaga ng simbahan. Sila ay pinagdarasal, patuloy na pinagdarasal, no, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, na magpatuloy, no, yung kanilang pagsisikap ay mabigyan ng sinasabi nating katarungan o pagpapahalaga ng ibang tao. Sana lagi nating isipin na ang paghihirap natin ay kasama yan sa pagiging Kristiyano. Naghihirap tayo, pero at the end, no, even death is not the final answer or the end of everything. Sabi nga, mabubuhay tayo. We believe that we will resurrect with Christ, no? We will be one, no? With Christ, na mapupunta tayo sa langit. Unless na lang na ayaw mong mapunta sa langit. Pero lahat tayo gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos. But before going or entering, no, heaven or the kingdom of God, we should first think of ourselves, what we have done, not only to our family, what we have done to ourselves. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sumasampalataya ako Ihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
Naraluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at manlalayag, 10 ng kanilang mga pamilya, taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng kaharasan. Sa tulong ng pamayanan at pamahalaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid namin may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalingas sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mo kaming maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli niyan mo sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama, ginagawa namin ngayon, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inubot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, liligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, lalo na si San Lorenzo Ruiz, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, malawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag
sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay Para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,